Mahigit 100 waterways o daluyan ng tubig na nasa critical area sa iba't ibang lugar sa bansa ang tinututukan ng Oplan kontrabaha ng gobyerno. At para sa detalye, may ulat on the spot si Maki Polino. Maki? Inilunsad ngayong umaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang Oplan kontrabaha kung saan sa loob ng 9 na buwan ay aaraw-arawin ang dredging at cleanup operations sa iba't ibang waterways sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Oplan kontrabaha ay araw-araw at sabay-sabay nga yung dredging at cleanup operations. Maliban dito sa Metro Manila ay gagawin din ito sa iba pang probinsya tulad ng Cebu, Davao, Pampanga at Bulacan. Isa itong San Dionisio Creek kung nasan tayo ngayon sa Parañaque City na ininspeksyon ng Pangulo. Ang San Dionisio Creek iniuugnay ang mga ilog ng Parañaque at Las Piñas, kaya naman kung barado na ay tataas talaga yung baha dahil hindi makadaloy ang tubig diretso sa Manila Bay. Sisimulan ito sa nasa 120 waterways o daluyan ng tubig na identified na critical area at sa kabuuan nasa 500 na equipment ang gagamitin. Mahalaga raw ito dahil kung hindi nakakadaloy ng maayos ang tubig, of course, nagiging sanhi ito ng pagbaha. Sa Metro Manila pa lang may 220 waterways na at ang bilang ng mga waterway maaari pang madagdagan dahil pinag-aaralan pa ng Project NOAA ang ibang mga daluyan ng tubig na natakpan na dahil halimbawa ginawang kalsada o tinayuan ng mga subdivision. Maliban sa dredging at paglilinis, balak ng DPWH na gibain ang ilan sa mga flood control project na sa halip na makatulong ay nakakadagdag pa sa problema. Ilan dito yung pumping station na itinayo sa ibabaw mismo ng creek sa may Quezon City at sa Quezon City rin may creek din na sinemento naman yung ilalim kaya't bumabaw yung creek. Titiyakin din daw na gumagana ang lahat ng mga itinayong pumping station. Sabi ng Pangulo, inaasahang mababawasan ng 60% ang pagbaha sa mga flood-prone area kung gagawin ito. Para sa Oplan kontrabaha, nilabas na ng equipment na yung mga equipment ng DPWH na sabi ng Pangulo ay nasa bodega lang, hindi ginagamit para sa the big one o yung pagyanig ng West Valley Fault. Tutulong sa Oplan kontrabaha ang mga business tycoon na sina Ramon Ang at Manny Pangilinan, kaya parehong nasa launching ng programa ngayong umaga. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nasa 2.5 billion pesos ang ilalaang budget dito ng DPWH pa lamang. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Arestado na ang 4 sa 6 na tinaguriang Spaghetti Boys na nagnanakaw raw sa Ortigas Pumping Station sa Cainta, Rizal. Ayon sa mga otoridad at base sa CCTV, nangyari ang pagnanakaw nitong Sabado. Linggo na at kasagsagan ng bagyong uwan nang madiskubre na tinangay na ang mga copper wire at ballast ng pumping station. Aminado naman ang 4 na naaresto sa ginawang krimen at humingi sila ng tawan. Na-inquest na rin po ang mga suspect na mahaharap sa reklamong robbery. Tinutugis pa ang 2 nilang kasama. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Cainta, posibleng abutin ng 2 linggo bago mapalitan ang mga copper wire at maisaayos ang flood control station. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang matandang babae matapos tamaan ng rim ng gulong na tumalsik mula sa isang delivery truck sa Dinggel, Iloilo. Ayon sa investigasyon, nakaupo lang sa waiting shed sa Barangay Tabugon ang 80 taong gulang na babae nang mangyari ang insidente. Sumabog umano ang gulong sa likurang bahagi ng truck at tumalsik ang rim nito papunta sa biktima. Idiniklara siyang dead on arrival sa ospital dahil sa tinamong sugat sa dibdib at kanang braso. Nagkaareglo na ang kaanak ng biktima at may-ari ng delivery truck na nangakong sasagutin ang gasto sa pagpapalibing sa biktima. Lubog pa rin sa baha ang 22 barangay sa Kalumpit, Bulacan matapos salantain ng bagyong uwan. Sa ulat ng Kalumpit MDRRMO, isa sa mga pinakaapektado ang barangay Sapang Bayan dahil katabi ito ng umapaw na Angat River. Abot dibdib ang tubig sa ilang lugar doon. Mahigit 700 residente ang nasa iba't ibang evacuation centers sa bayan. Nagkakasakit na ang ilang evacuee. May tinatrangkaso o kaya'y namabaga ang bahagi ng katawan dahil daw sa pagkababad sa baha. Namigay na raw ng gamot ang LGU.
Panalo ng 9 na medalya ang Pilipinas sa 2025 JJIF World Championship sa Bangkok, Thailand. 4 po dyan ang ginto na mula kina Sam De La Costa, gumila na lumaban sa adult female no G48 kg division. Kimberly Custodio sa adult female 45 kg division at Annie Ramirez na may 2 gold medal sa 57 kg division ng adult female at adult female no G. 3 naman ang silver medal ng Pilipinas at 2 ang bronze. Good job sa inyo! Samantala sa iba pa hong balita, patay sa pamamaril ang isang negosyante sa Bacolod City. Tinitig ng suspect ang lalaking nakasagutan umano ng biktima bago ang krimen. Balitang hatid ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Matapos makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril, tumambad sa mga taga-barangay 23 ng Bacolod City ang bangkay ng isang lalaki. Wala kami kakita sa kung sino ang nagtiro. Pero kilala naman niya si Nick. Maayon man nga tao. Agad namang dinala sa ospital ang 54 anyos sa biktimang si Mick Jagger Taasan. Pero idineklara siyang dead on arrival. Meron siyang negosyong kainan at car-rental sa lugar. Why siya record? Buot man na iyang tao si Mick. Sa pagkakilala namon diya siya, why naman na siya mga record diri sa barangay. Around 8, may nakakita siya nga may kaistorya sa upod man ang iya nga tinawo. Nagano na sila nga mapuli. Nagahana sa masakay sa iya nga salakyan, may nagtiro siya. Na-recover ng SOCO sa crime scene ang 5 basyon ng bala na hindi pa tukoy na kalibre ng baril. Inimbestigahan pa ng pulisya ang motibo sa pamamaril. Tinitingnang person of interest sa krimen ang lalaki na kasagutan ng biktima at sumakay umano sa pribadong sasakyang ng tumakas. May ara nakita nga suspect kag ang anggulo kasusyo or may business siya transaction. Ang suspect wala pa makilala sa pangalan pero may ara na nga picture nga napakita. Tinututukan pa ng otoridad ang pahayag ng ilang saksi sa krimen. May heated argument. Then amo to ang natabo nga gintiro sang suspect ang victim. Nakasakay siya sa salakyan. Considering nga gabi, kag brown out sa tong ang area that time. So we are not sure kung amo gito ang getaway vehicle niya. Adrian Prietos ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog ang 6 na silid-aralan sa isang eskwelahan sa General Santos City. Naging pahirapan ang pag-apula sa sunog sa Conel Central Elementary School dahil sa nakasaradong gate ng eskwelahan. Ang mga residente sa pilitang pinasok ang eskwelahan at tumalon sa pader. Dumating din po ang mga bumbero at naapula ang sunog. Wala namang naiulat na sugatan sa insidente. Sa tala po ng mga otoridad, aabot sa 2 milyong piso ang halaga ng pinsala sa 6 na nasunog na classroom. Ayon sa investigasyon, problema sa kuryente ang sanhi ng apoy. Dahil po sa sunog, nagpatupad muna ng alternative delivery modality ang eskwelahan para ipagpatuloy ang mga klase. Inaaral na ang pagsasagawa ng congressional inquiry ukol sa mga nasirang kalsada sa Dipakulaw, Aurora, kasunod po ng Bagyong Uwan. At may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, depende raw sa pagsisiyasat ng DPWH kung kakailanganin pa nga ang congressional inquiry ukol nga sa nagkadurog-durog na mga bahagi ng kalsada sa National Road. Dito yan sa kinaroroonan natin ang bayan ng Dipakulaw, Aurora. Ito nga ang sinabi ni Representative Romel Angara nang makausap siya ng GMA Integrated News. At aniya, magkakaiba naman talaga ang disenyo sa bawat proyekto. Iba raw ang terrain dito sa Dipakulaw na may malalaking bato sa tabi ng dagat kaya kapag tinangay ng malalaking alon ay nakababasag ito ng kalsada. Pero ibang usapan naman daw kung lalabas na may mali sa pagkakagawa ng highway at hihintayin daw nila ang assessment na gagawin mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ang civil engineer, hindi naman daw niya sinasabi na substandard ang proyekto bagamat sa obserbasyon nga niya ay walang bakal ang proyekto sa gilid mismo ng Pacific Ocean. Sa tanong kung paimbestigahan ba niya ito,
mas nakatutok daw siya sa pagbibigay muna ng tulong sa mga nasalantang kababayan. Tiniyak naman, Connie, ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na may nakahandang second wave ng tulong para sa mga apektadong residente. May 10,000 pesos na ayuda para sa mga residente na totally destroyed ang bahay at 5,000 pesos naman para sa partially destroyed na tahanan. Ayon sa Provincial DSWD, sa initial na bilang 684 ang totally destroyed na bahay at 3,212 naman ang partially destroyed na mga bahay. Walang nasawi sa probinsya pero nasa 30 ang sugatan sa pagdaan nga ng Bagyong Uwan. Kanina, Connie, ay nagpulong-pulong ang mga stakeholders sa Kapitolyo kasama na ang mga kawani ng LGU at ng World Food Program. Nagtungo rin sila sa Gupa Covered Court dito nga sa Dipakulaw para maghatid ng ayuda. So, Connie, hihintayin natin ang gagawing investigasyon dito nga sa mga nasirang kalsada dito sa pagdating ni Secretary Vince Dizon dito sa mga susunod na araw. Yan muna ang latest mula rito sa Aurora. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Pinasaya ng ilang kapuso at sparkle artists ang 25 pediatric patients sa Art Gap Gives Back event ng GMA Network. Nagkaroon ng art therapy at gift giving para sa kids ng Little Ark Foundation. Ito na ang ating special guest, Ate Shuvi! Present sa event si former PBB Celebrity Collab Edition housemate Shuvi Etrata. Chika ni Shuvi, hindi talaga niya pinalampas ang pagkakataon na makabonding at mapangiti ang kids kahit galing siyang shooting. G siyang nakiselfie at nakihataw sa TikTok dance challenges together with Encantadia Chronicles Sangre star Cassie Lavarias, hating kapatid star Erica Laude at Rafael Landicho. May special song numbers din si Kapuso singer John Rex at Mitzi Josh. Todo support din sa Art Gap Gives Back si GMA Network Vice President and Head of GMA Corporate Affairs and Communication Angel Javier Cruz at Founder and President ng Little Ark Foundation Butch Bustamante. Shinare rin ni Shubs ang kanyang plans for Christmas. Uuwi ako. Doon yung family ko sa Mindanao. So it's a nice way of giving back to my family. So excited ako na ma-share sa kanila yung blessings na natanggap ko dito sa Manila. Gayunman nalungkot si Shuvi para sa kanyang mga kababayan sa Cebu na nasa lanta ng sunod-sunod na kalamidad. Sa Bantayan Island ako lumaki pero nagstay ako in Liluan. Na-shock ako na hindi naman talaga yung binabaha. So nung nakita ko yung mga videos sa social media na sobrang sinalanta and they're asking for help, doon ako medyo na heartbroken. I'm in the situation or the position right now na kaya kong tumulong. Kaya ko, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasi meron akong chance ngayon na tulungan yung mga kapwa ko Cebuano. Dumalo naman si Shuvi sa first fan meet niya nitong weekend. Present dyan ang kanyang proud parents na sina Michael at Jorena Etrata. Teary-eyed din si Shuvi habang nagpapasalamat sa suporta ng kanyang fans. Naki-showdown din ang nation's darling sa sarili niyang mascot na si Shuvidu. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News.